Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan ko kung sino yung kausap niya. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-alala sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Pwede na! Hi, Madam Vice President. Sabihin mo lang kung kailan natin titirahan yung mga tatlong sinabi mo mga tao. Ayaw, di ba? Congressman Marco Lita ibinulgar ang kapwa niya congressman na umaaboso hinggil sa paggamit ng contempt power, at kasabay nito ipinagtanggol niya si VP Sara hinggil sa pagbabanta nito sa buhay ni PBBM, isa lang umano itong emotional outburst. Ano po ito online press con kung parang natanong siya ng isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag ka mag-alala, ma'am. Kasi nga pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Pag ako'y napatay. Opo. Meron kasi sinabi, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, opo. Walang kondisyon nito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Isa nangyayaring struggle. Sa nangyayaring... baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Anong pinanggalingan ito? Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Bakit ganun? Bakit niya nasabi yun? Nagkaroon siya ng emotional outburst na. Wala na kaming kakampi dito eh. Minsan nasabi niya yun eh. At sa kamera po, nasabi Isipin niya. mo, salita ni Dan Fernandez. Yung paglustay kanya. Ayaw ko nagang umano doon kasi nga pinag-iinitan na eh. Sa totoo lang, dapat di kami gumagamit na gano'n eh. Lalo na yung Franz Castro kung magsalita yun. Meron ng pag-uusga, may konklusyon. Hindi dapat ginagawa ng pagtinig namin yun. Yung chairman takot na takot eh. Opo, ano ba akong problema mo? Papasensya ka na po, wala nang kesyo kanyan eh. Wala tayong kwarto, wala tayong ganito, wala tayong quorum, wala tayong... Lahat na lang ng katwiran sinabi para maiwasan lang naging ganyan. Kasi nga naman, kung makuha ka naman siya, hindi na kayo paliwanag ganun. Pero humarap ako, minsan na-schedule lang minsan yan. Hinarap ko silang lahat eh. Ako laban sa lahat. You and me. Yung isa pa, sabi ko, bakit kayo palaging post-audit? Ayan yan. Isa yan tong, ha? Pagkatapos sabi ko, ito. Nakalimutan ko, pero hindi ko nagkakamali. Section 33. Opo. Yan ha. Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniiba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw lumiyan. Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yun na matanong man lang kung may kaugnayan sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Bigla na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member yung committee. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang ano nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? Kung ikaw ang vice president, baka higit pa doon, nasabi mo eh. Mga halimbawa, binigyan siya ng 5 days. Andun pa sa ospital, binigyan another 5 days. Nasaan ang due process? Ano sinasabi ng saligang batas? Sa due process. Sa due process. Basahin mo. Nakakalimutan ko na kung eh. Hindi, nasa Bill of Rights. Alam mo yung pinakamatatag na depensa ng isang tao.
laban sa lahat ng mga umuusig sa kanya, yun ang Bill of Rights. Opo. Yun ang Di ba? kanyang... No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Liberty nakakulong. Due process. I-extend niya ng 5 days, hindi man lang natanong, walang nagtanggol sa kanya, nang dahil lamang yung isang congresswoman na talagang mahilig magpakulong, binigyan ng 5 days, sumagot ka agad, is there any objection? No Hearing objection, none, the motion is approved. Ayun, oo nga. Ito na ang pinakamalala na nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. No person shall be denied the equal protection of law. Wala siyang abogado, nakaratay sa ospital, nag-motion isang congresswoman na palagi niyang iniisip, ay magpakulong na lang ng tao nang walang katwiran. Ay, hindi ba nakita? Tuwan-tuwa siya nung naipakulong niya noon. Nakipag-fist bump pa eh. Sasayaw-sayaw pa eh. Meron ba ganito? Ikaw ba natutuwa ka? Halimbawa, Congressman Nelson, Congressman Jen. Opo. Ginawa natin yon alang-alang doon sa pagsisikap natin na kaya lang natin gagamitin yung contempt power ng Congress sapagkat walang isang taong makapagbibigay sa atin ng tulong para makumpleto itong ating panukalang batas. Ito lang, wala nang iba. Kaya mapipilitan tayo na i-contempt pag hindi sa sumagot. Yun ang kondisyon nun eh. Yun pala, doon pala ginagamit ang Kailangan contempt power. nakasalalay sa impormasyon na makukuha mo para makumpleto yung panukalang batas na iniisip natin. Wala tayong mapagkukunan. Isa lang, walang iba. Yan ang sinasabi ng ating jurisprudence. Hindi. Hindi ko ikatutuwa yung ako'y makapagpakulong ng isang tao. Hindi, sila nakita eh. Tuwan-tuwa na sasayaw-sayaw pang ganyan eh. Diyan mo makikita ano yung nasa puso nila.